Nakikita mo yung mga books na yan? Yan. Madami-dami. Kaya lang, wala pa akong nababasang ah, books na madami. Hindi ko pa nababasa lahat yan. So, ang vlog na ito ay tungkol sa bakit kailangan mong mag-invest muna sa sarili mo bago ka mag-invest sa iyong business or career na papasukin mo. Ako si Joyly Luis. Kung ngayon lang tayo nagkita, ako isang ordinaryong empleyado na may extraordinaryong pangarap sa buhay at para sa pamilya. So, panoorin mo ang video na ito, bakit kailangan mo munang mag-invest sa sarili mo bago ka mag-i-invest sa business mo. So, maalala ko, may kwento yung nanay ko, no, nung mga nakaraang taon sa isa niya daw na kaibigan. Ang nangyari dito, mga yung kaibigan niya daw is napetisyonan sa US. Siyempre, naging permanent doon, kumita. Tapos labas-pasok siya talaga sa Pilipinas. Alam mo naman, pagkapalit ng dolyar sa peso, sobrang dami. And yun yung mga taon nung kaibigan niya na boom ang kanyang career. Hindi man business, pero nagtatry mag-business. Basta ang nangyari is talagang milyon ang inuuwi dito sa Pilipinas, ganyan. Tapos, ang nangyayari is painom doon, painom dito, pasyal doon, pasyal dito. Wala naman tayong problema doon, sabi niya. Sabi ni mother ko, ang naging problema lang is ito na. Sa dami ng pera niya, syempre medyo malakas pa siya noon. Dumating nung mga time na 50s niya na or mga beyond 50, nagkasakit na siya ng cancer, colon cancer. Ngayon, di nagumot pa yung una niyang sa Amerika daw yung nagamot pa yung colon cancer niya na una. Here comes, nag-stay na siya sa Pilipinas and then umatake ulit yung siguro pagiging pasaway sa pagkain. Umatake ulit yung colon cancer niya. Nag-try naman siyang bumalik ng US, kaya lang hanggang sa, 'di ba, sa US daw, hindi ko naman alam dahil hindi naman ako nagpunta, no. Sa US daw yung libre yung medical nila. So, gusto niyang mag-stay pero dahil alam mo na hindi ka na malakas ay ang kwento niya daw, sabi nung kaibigan niya is yung mga kamag-anak niya doon ay mga kwan na, hindi na siya nakakatulong. So, alam mo na, ganon. So, magkaroon ng conflict, ganyan. So, ang naging solusyon na lang is stay na siya sa Pilipinas. And then, meron naman siya mga na-invest, pero naibenta niya. Tapos, may na-invest naman siyang jewelry. Kumuha sila ng kasama nila noon. Kaya lang daw ay sabi, hindi ko naman nakita, sabi is nanakaw yung jewelries hanggang sa totaling na wash out, pati yung mga ininvest niyang lupa, medyo na nabenta. Ang natira na lang ay yung ininvest niyang bahay. Pati yung mga trinay niyang mga sasakyan, talagang nawala. So, ang laki. What I'm trying to say is, my transformation dito is, what I'm trying to say is, bakit ka mag-i-invest muna sa sarili mo bago mo inbensan yung business mo o yung career na papasukin mo? Because, gaya ng kwento ko, kung lumaki na yung kita mo sa pinagkakakitaan mo and ikaw na isang empleyado o businessman, tapos hindi mo alam kung saan mo dapat i-invest, yung pagkita mo ng malaki, nag-grow na, magkaiba ka kasi, magkaiba ikaw na sarili mo at saka sa business mo. Kahit na ikaw nagpapatakbo nun, o yung career mo, kahit na ikaw yung nagpapatakbo nun, hindi ibig sabihin na ikaw.
lumabas, nag-boom na ngayon yung business mo, pero ikaw nandito pa rin. Yung business mo nandito na, ikaw nandito pa rin, hindi mo siya maaabot. So yung kita mo, yung kikitain mo, hindi mo alam kung saan mo i-allocate. So you need to equip first yourself kung saan dapat mo ilagay pag nag-grow na yung business mo para masustain. Ang hirap daw kasi talaga na i-sustain or talagang mahirap. Mahirap i-sustain kung anong meron. 'Di ba pag kumita tayo, tayo na lang ng mga empleyado, no? Pag kumita tayo ng sweldo natin, yung napakaliit o napakalaki, walang difference. Malala ko yung supervisor ko noon, sabi ko sa kanya, buti ka nga sir, kumikita ka ng, I don't know kung 70 to 80,000 yung kita niya per month. Para silang supervisor ng asawa niya. Buti nga kayo sir, malaki ang kita nyo, yung sweldo nyo. Sabi niya, malait o malaki ang sweldo, pares pa rin. It's not how much money you make, it's how much money you keep. But yung kinip mo, alam mo saan mo ilalagay. That's why, dapat ikaw, meron kang mga ina-attendan ng mga seminar, nagbabasa ng mga books, pero hindi ibig sabihin na umattend ka ng seminar at mga nag-aaral ka ng mga personal development books, ay ganun na lang yun. Isulat mo, what you're going to do is isulat mo kung ano nung gusto mong aralin doon and i-apply. That's why yung Rich Dad Poor Dad na nabasa ko noon, in-apply ko agad sa utang, di ba? Meron kasi akong nabasa, in-apply ko agad. And makikita ko na hindi naman ibig sabihin na inilagay na nila dito, effective na sa'yo. Tignan mong mabuti kung effective nga sa'yo yun o hindi. Hindi porket sila naging epektibo yung karanasan or experience na yun sa kanila. Hindi ibig sabihin na effective din sa'yo. So, titignan mo ngayon, isusulat mo, and then pagkasulat mo sa notebook, ay dun mo ika-cancel out kung tama ba o mali yung nabasa mo. Ngayon, kung effective sa'yo, you keep it. Pag hindi effective sa'yo, para ka lang kumain ng flesh and throw the bones and okay, hindi effective sa akin, let's move on. At least, nakatulong sa'yo to, yung idea na binigay ng book, nakatulong sa'yo na you need na paspasan na ma-experience yun. Yung pagkakamali kasi, siya nagbibigay sa'yo ng feedback na, okay, this is right and this is wrong. Habang bata ka pa, habang malakas ka pa, you know na bibilisan mo. The new economy now is speed is king. Pag binilisan mo, mas mabilis ang feedback sa'yo and mas mabilis mong execute, mag-grow sa buhay. So, kung may napulot ka naman na aral sa video ito, please don't forget to like, share, and subscribe, and comment down below kung ano pa ang mga pwede nating i-topic na mga personal development natin o mag-grow sa ating mga ginagawa sa buhay. See you po on my next vlog.